For in him dwelt all the fullness of the Godhead bodily. Nasa katawan lang ng Panginoong Hesukristo ang pagka-Diyos niya. Ang Trinity, binase nila dyan sa salitang Godhead. Ewan ko ba, ang tagal ng panahon na tinuturo ang Trinity. Pero, hindi nila naunawaan ang Colossians 2:9. Ayaw nilang tanggapin na ang Diyos ay iisa lamang at yun ay ang Ama lamang. Samantalang, nakasulat naman yan sa Biblia, sa Old Testament, sa New Testament. Sinabi ng Panginoong Hesukristo, sinabi ng mga apostol, ang Diyos ay iisa at yun ay ang Amang Diyos. Pinapaliwanag nila ang Trinity ay mahiwaga, kaya mahirap daw i-explain. Tulad daw ito ng naghukay ka sa tabing dagat, pagkatapos nililipat-lipat mo yung tubig sa dagat, inilalagay mo daw sa hukay mo. Talaga naman daw iisa ang Diyos, pero tatlo daw na persona yun na nagkakaisa. Ang Ama, ang Anak, at ang Holy Spirit daw yun. Ang Diyos daw sa Old Testament ay plural. At ang ibig sabihin daw ng iisa o ekad ay unity. Bakit naman kaya i-translate ng mga Bible scholars ay ang Diyos ay iisa? Hindi nila sinabing ang Diyos ay Trinity. Bakit kaya ganun? Bakit kaya hindi nila i-translate na God is unity? Tsaka ang mga Hudyo, bakit kaya sa kanila ang Ama lang ang isang Diyos? Silang nakakaalam ng sarili nilang lengguwahe na Hebrew. Sabi daw ni Thomas, My Lord and my God. Halimbawa, nakita mo yung multo ng lolo mo, tapos sinabi mo, Oh my God. Ibig mo ba sabihin yung lolo mo, God? Parang Diyos talaga ang Panginoong Hesukristo kasi makapangyarihan siya. Lahat kasi ng kapangyarihan ng Diyos Ama binigay sa Kanya eh. Pero yung sarili ng Diyos Ama hindi binigay sa Kanya. Ito kasi ng Diyos nasa kay Hesukristo dahil inanoint siya eh. Anointed. Pinili siya ng Panginoong Diyos na maging anak niya nung 30 years old siya. Bago ka kasi maging saserdote noon, kailangan 30 years old to 50 years old ka. Panginoong Hesukristo ay dakilang saserdote na umakyat sa langit. Pero sa mga Trinitarian, ang tawag nila sa Panginoong Hesukristo, Almighty God. Hindi ba pag sinabing Almighty, pinakamakapangyarihan? Paano na ang Amang Diyos? Hindi na siya ang pinakamakapangyarihan. Samantalang ang Ama ang kataas-taasang pinakamakapangyarihan at pinakadakilang Diyos. Kaya nga sabi ng Panginoong Hesukristo, ang Ama ay lalong dakila kaysa sa akin. Naman daw ng Panginoong Hesukristo, ako at ang Ama ay iisa. Ibig daw sabihin ng iisa na yun, unity. God is unity kasi daw eh. Ang Ama daw ay Diyos, ang Holy Spirit ay Diyos, ang Panginoong Hesukristo ay Diyos. Iisang silang Diyos. Iisa silang Diyos sa nature. Hinubad daw ng Panginoong Hesukristo ang kanyang pagka-Diyos at nag-anyong alipin. Hindi ba yung alipin, hindi naman yung nature? Ranggo yun, rank. Hindi kasi naghari-harian ng Panginoong Hesukristo. Kahit binigyan na siya ng lahat ng power at lahat ng bagay ng Diyos, ay sinunod niya ang itinakda ng Ama. At ginawa niya ang kanyang tungkulin bilang prinsipe at tagapagligtas. Ang nature kasi ng Diyos, espiritu. Ang Panginoong Hesukristo naman, tao. Kaya nga ayon sa laman ang kanyang pagka-Diyos eh. Tao kasi siya. Magkaiba yung pagka-Diyos ng Panginoong Hesukristo sa Ama. Ang Ama ay eternal power. Ang kanyang pagka-Diyos. Ang Panginoong Hesukristo, bodily. Kaya ang ibig sabihin ng Diyos, highest, almighty. Magiging dalawa yung highest tsaka almighty. Kaya ang ginagawa ng mga Trinitarian, pinapalit yung Panginoong Hesukristo sa Diyos Ama eh. Ginagawang almighty si Jesus. Kaya nga pag pinapaliwanag yung Trinity, nagkakabuhol-buhol. Sinasabi miracle. Si Soriano hindi naniniwala sa Trinity. Pero pag ini-explain niya yung
pagka-Diyos ng Panginoong Hesukristo, sabi niya. Naniniwala siya sa Godhead. Yung Godhead nga ni Jesus, bodily lang, yung sa Ama, eternal power.